Isang bata ang patay sa sunog sa General Santos City. Hilera ng mga tindahan naman ang tinupok sa North Caloocan. Saksi si James Agustin. Ganito kalaki ang apoy na lumamon sa hilera ng mga tindahan sa isang talipapa sa barangay 180 North Caloocan. May biglang sumabog mula sa nasusunog ng mga tindahan. Ilang segundo pa ang lumipas. Nasundan pa ito ng mas malalakas na pagsabog. Agad na itinaas ng BFP ang ikalawang alarma. Tuluyang naapula ang sunog matapos ang halos 1.5 oras. Hindi bababa sa 17 commercial establishments at stores ang natupo. Nasunog din ang 2 motorsiklo. Mahina po ang tubig sa hydrant. Marami silang stock na LPG, cooking oil, marami paninda na cooking oil, saka mga bigas. Ang suspected na pinagmulan ng sunog dun sa parlor area. Pero under investigation pa kung anong cause ng sunog. Si Aling Virgie napaiyak na lang dahil wala siyang naisalba ni isang gamit. Nagbayanihan lang daw ang ilang residente para mailigtas ang bedridden niyang asawa. Ako'y nasa loob at ang asawa ko ang aking binabantayan. Nung makita ko ang apoy ay palikod na din. Sabi ko, Ama, narito na sa likod. Mabilis na pupunta dito sa atin. Hindi ko alam kung anong pangyayari. Ulti nga akong mga gamot namin, maintenance lahat. Wala ko kami nakuha. Wala. Sa barangay Balonbato, Quezon City, naglalagablab na apoy ang tumupo sa pagawaan at bodega ng mga furniture. Nakalabas naman ang mga stay-in na empleyado. Sa kasagsagan ng sunog, 3 empleyado ang sugatan. May mga paso sila sa katawan kaya kailangang isugod sa ospital. Most probably, yung pinagmulan daw ng sunog ay ground floor pero under investigation pa kung ano yung sanhi. Inaalam pa ng mga investigador natin kung ilan yung mga empleyado sa loob. Inaalam pa ng mga otoridad ang kabuang halaga ng pinsala. Sa General Santos City, patay sa sunog ang 2 taong gulang na lalaki. Base sa investigasyon, natrap sa bahay ang bata habang nasa trabaho ang ina nito. Ang ama naman ng bata umalis daw dahil may inasikaso. Hindi na nagbigay ng payag ang ama ng bata. Nasa 20 bahay na gawa sa light materials nilamon ng apoy. Kabilang sa mga tinitinang sanhi ng sunog ang paggamit ng butane gas, pagsunog ng basura o faulty electrical wiring. Imbakan naman ang factory ng foam ang sinadyang sunugin sa Carmen, Davao del Norte. Sa ulat ng Super Radio Davao, ayon sa Carmen BFP, kita sa kuha ng CCTV ang pagpasok ng isang empleyado na may dalang pansindi. Agad namang nahuli ang sospek. Katwiran ng sospek na galit siya sa tagapamahala ng factory matapos siyang ilipat sa ibang departamento. Nasa 26 na milyong pisong na pinsalang ari-arian, wala namang nasaktan. Naharap ang sospek sa reklamong arson. Para sa GMA Integrated News, James Agustin ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.